Uh, my name is Ranilo de la Cruz Jr. and this is my wife, Marilu de la Cruz, and we are from the Philippines, and we're share to you our faith story in Tagalog. Yung mundo kasi natin hindi natin alam kung lalo na sa panahon natin ngayon, maraming mga sakit na dumarating, tapos marami tayong nababalitaan, mga alingaw ng digmaan, yung kaguluhan, lalo na sa politika. Pero ando doon yung assurance na every time na nasa simbahan ka na parang meron yung meron yung comfort sa'yo dahil nasa simbahan ka, dahil sumusunod ka, at ando doon yung baon ninyo na kahit anong mangyari, magsasama kayo hanggang sa kabilang buhay kasama ng mga anak nyo. Kaya ang ginagawa namin, sinisikap namin na maging mabuting mga magulang, tinuturuan namin ng mabuti lahat ng mga dapat nilang gawin yung aming mga anak, like nung pagbabasa ng scriptures, pagdarasal, at sila na mismo yung nagyayaya sa amin para magdasal, para ipaalala na kailangan natin magdasal, kailangan natin magbasa ng scriptures, at natutuwa kami na ina-apply na nila yun sa buhay nila. Lahat ng mga nararanasan natin ngayon ay, kumbaga, walang-wala sa naranasan ng Diyos. Sobra yung paghihirap na naranasan niya. Pero alam ko na kung tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, lagi tayong manalangin. At ito yung panahon or yung pagkakataon para ipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Lagi tayong kumapit sa Ebanghelyo ni Jesucristo, sa Scriptures, kung kailangan natin ng mga kung may mga tanong tayo at kailangan natin ng kasagutan, basahin natin yung Scriptures. At kung kailangan natin nakausapin ang Diyos, tayo ay manalangin. Alam ko na dapat araw-araw, lagi nating hingin yung tulong ng Diyos sa atin. Sabi kapag tayo nalulungkot, lagi ko na lang iniisip yung kanta sa hymn book na Where Can I Turn for Peace? So, tayo, yung Ebanghelyo ni Jesucristo, ito yung magbibigay sa atin ng peace, na mararamdaman natin yung pagmamahal niya. Yung pagmamahal niya, hindi pinipili ng Diyos yung pagmamahal eh. Lahat ng kanyang anak, mahal niya. So lahat tayo, mahirap man tayo o may kaya sa buhay, maputi man tayo o hindi, lahat tayo mahal niya. Pantay-pantay yung pagtingin ng Diyos sa atin at yung pagmamahal na meron siya. Sa lahat ng mga tao at lahat ng mga nakakasubok sa buhay nila ng mga hirap, mga pasakit, lahat ng trials na naranasan natin, temptasyon, may time na may sakit, yung isang miyembro ng pamilya, may time na nandoon tayo lubog tayo sa utang, o kaya nagkaroon ng pagpanaw sa isang miyembro ng pamilya natin. Lahat yan ng pagsubok na yan ay dumarating sa atin para patatagin tayo ng Diyos. Yun ang lagi nating iisipin. Lahat ng pagsubok na binibigay ng Diyos ay parte ng kanyang plano para lalo tayong lumakas, para lalo tayong tumatag. At lagi nating tatandaan na kaya meron siyang mga commandments, kaya meron siyang mga kautusan, kaya meron siyang simbahan, kaya meron siyang templo, kaya meron siyang mga leaders, kaya meron bishop, kaya merong prophets, para tulungan tayo, no? Na pagaanin lahat ng bagay na yon. Kaya meron yung pagbabayad sala ni Jesucristo. Nang dahil sa pagbabayad sala ni Jesucristo,
lahat ng mga bagay na yun, kakayanin natin na buhatin. Kasi yun yung purpose ng pagbabayad sa ngalan ni Jesucristo, para tulungan tayo na mapagtagumpayan lahat ng pagsubok na darating sa buhay natin. At alam ko at ng aking asawa na ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ito lang yung tanging way para tayo ay makabalik sa kanyang presensya. At masaya siya na makita tayo na habang nagkakaroon tayo ng challenges sa buhay, mas lalong pinapatatag ng ating pananampalataya yung desire natin na mas lalo natin siyang makasama. So hindi lang basta-basta magsisimba ako ngayon, magbabayad ako ng tithing ko ngayon, magpa-fast offering ako ngayon, hindi lang ganon. So, kailangan lahat tayo bilang pamilya, hikayatin natin lahat na makain din natin yung masayang bunga, yung masarap na bunga ng Ebanghelyo ni Jesucristo. At walang hanggan yung blessing na ibibigay niya para sa atin at sa ating pamilya. Alam ko na mahal tayo ng Diyos at masaya siya na makita tayo na humarap sa Kanya. At alam ko na lahat ng binahagi namin, totoo siya at naramdaman namin ito sa aming pamilya. At isa kaming saksi na nagpapatunay na yung Ebanghelyo ni Jesucristo ay totoo at ang Ebanghelyo niya ang magbibigay sa atin ng kaginhawaan. At lahat ng binahagi namin ay totoo at iniwan namin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Amen.